Sa ibang balita naman, ipinalabas sa isang grupo ang kanilang pag-aaral ukol sa mga transaksyon ng bayad ng ilang sektor sa bansa. Layo nitong tugunan ang pagkukulang sa impormasyon at masigurong transparent at accountable ang pamahalaan. Si Ria Fernandez ang ating tagapagbalita. Alinsunod sa Mining Reform Act at EITI Law, inilahad ng Philippine Extractive Industries Transparency Initiative o EITI ang resulta ng kanilang kauna-unahang reconciliation report. Nilalaman ng report ang detalye ng mga transaksyon ng bayad ng mining, oil and gas at coal companies sa BIR, BOC, PPA, DOE, MGB at NCIP. Layo ng saliksik na tugunan ng mga pagkukulang sa impormasyon upang masigurong transparent at accountable ang pamahalaan sa mga transaksyon at sa pagpapatupad ng mga batas sa mga extractive industries. How much local government units, those who feel the intermediate impact of extractive industries, receive a share in natural wealth extraction. Data from the report will inform us of the current status of the transfer of payments from the national government to them, and ultimately to improve natural resource governance. Sa 18 buwan na pagsasaliksik ng EITI, mahigit 70% o 36 sa 52 target mining at gas and oil companies noong 2012 ang nasuri nila at 18 revenue streams ang kanilang mahigpit na pinag-aralan. Base sa kanilang report, nagbayad noong 2012 ng mahigit 35 bilyong piso ang mining at oil and gas companies sa pamahalaan. Umabot naman sa halos 1.2 bilyong piso ang idineklarang mining royalties ng Mines and Geosciences Bureau. Subalit hindi ito tumugma sa mga record ng mga kumpanya at nagkamal ng mahigit 79 na milyong pisong total post-reconciliation variance. May pagkakaiba rin sa detalye ng halaga ng IP royalties na idineklara ng pamahalaan at ng mga mining companies. Kulang-kulang ng 52 milyong piso ang dapat pagtugmain sa mga record ng mining companies at ng pamahalaan. Dito, nasa 32 milyong piso ang idineklarang natanggap na IP royalties ng pamahalaan na para sa mga katutubo. Bukod sa mga pagkakaiba sa halaga, lumabas din sa report ang mga kumpanya na sumusunod sa mga batas ng pamahalaan sa environmental protection, social development at community assistance. So there were instances wherein maybe the company would be disclosing more as compared to the agency. There will be other instances wherein the guideline. And again, maybe just a reminder, the last column should not be interpreted as maybe as miscollection or maybe some unaccounted funds that were not received or declared into by the government. So this just basically highlights the differences in reporting between the entity as well as by the agency. Ilan sa mga nakikitang problema at nais ayusin ng EITI ang paggamit ng magkaibang accounting framework. Cash basis kasi ang sa pamahalaan habang accrual basis naman sa mga kumpanya na idinedeklara maging ang mga perang hindi pa nare-release. Problema rin ang paglikom ng mga impormasyon mula sa mga tanggapan ng mga provincial governments. At madalas maraming hindi kinakailangang detalye ang naisasama sa report ng pamahalaan dahil lump sum ang mga deklarasyon nito. Para sa mas maiging pagsusuri, nakatakdang isumite ng EITI sa kanilang International Board ang kanilang report sa December 31, 2014. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.